Genesis chapter 16 verse 1 to 2. Si Sarai nga na asawa ni Abram ay hindi nagkaanak sa kaniya, at siya ay may isang alilang babae na taga-Ehipto na naging nangangalang Agar. At sinabi ni Sarai kay Abram, narito ngayon ako'y hinadlangan ng Panginoon na ako'y magkaanak, at ipamamantik ko sa iyo sumiping ka sa aking alilang babae. Marahil ay magkakaanak ako sa pamamagitan niya. At dininig ni Abraham ang sabi ni Sarai. Ganang araw po, RCI family. Ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 16 verses 3 to 4. Ito po ang sinasabi. At ipinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang lingkod. 10 taon na si Abram na nanirahan sa Kanaan nang ito'y nangyari. Matapos sipingan ni Abram si Hagar, nagdagalang tao ito. Subalit, nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarai. Yan lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ay makikita sa Genesis chapter 16 verse 5 to 6. Dahil dito, sinabi ni Sarai kay Abram, ikaw ang dahilan ng paghamak ni Hagar sa akin. Alam mo ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin kong ito. Bakit niya ako hinahamak ngayon siya ay nagdadalang tao? Si Yahweh na ang humatol kung sino sa atin ang tama. At sumagot si Abram, alipin mo naman siya kaya gawin mo sa kanya ang gusto mo. Pinagmalupitan nga ni Sarai si Hagar kaya ito'y tumakas. Yun lang po. Okay. Magandang gabi sa inyong lahat sa RCCI family. Ako po ay magsishare lang po ng Genesis chapter 16 verse 7 to 8. Number 7, at nasumpungan siya ng anghel ng Panginoon sa tabi ng isang bukal ng tubig sa bukal na nasa daam patungo sa shore. Number 8, at sinabi ang Agar, alilan na ni Sarai, saan ka nang galing at saan ka paroroon? At kanyang sinabi, ako'y tumatakas mula sa harap ni Sarai na aking Panginoon. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat para po kay Brother Edwin. Ako po yung naatasan at napakiusapan po na magbasa po ng kanyang verse kasi po masama po rin yung kanyang pakiramdam. Sabi po rito sa kanya pong verse ay chapter 16 verses 9 and 10. Sabi po rito, the angel of the Lord said to her, return to your mistress and submit to her. The angel of the Lord also said to her, I will surely multiply your offspring so that they cannot be numbered for multitude. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Share ko po ngayon ay Genesis chapter 16, 11 to 12. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, narito't ikaw ay nagdadalang tao, at ikaw ay manganganak ng isang lalaki, at ang itatawag mo sa kanyang ngalan ay Ismael, sapagkat dininig ng Panginoon ang iyong kadalamhatian, at siya'y magiging parang asnong bundok sa gitna ng mga tao. Ang kanyang kamay ay magiging laban sa lahat, at ang kamay ng lahat ay laban sa kaniya, at siya'y tatahan sa harap ng lahat niyang mga kapatid. Amen. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabing ito ay sa Genesis chapter 16 verses 13 to 14 na sinasabi, tinawag ni Hagar na Diyos na nakakakita ang pangalan ng Panginoon na nakipag-usap sa kanya dahil sinabi niya, tunay bang nakita ko ang Diyos na nakakakita sa akin sa lugar na ito? 14. Iyon ang bukal na naroon sa gitna ng Kadesh at Berit na tinatawag na Bir Lahai Roy. Amen. So, purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po, and God bless everyone. Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. At ang isi-share ko po ngayon ay sa Genesis chapter 16 verse 15 to 16.
nagsilang nga si Hagar ng isang anak na lalaki kay Abraham, at ito'y pinangalanan nilang Ismael. 16 po, nooy 86 na taon na si Abraham. Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong isishare ngayong gabi ay dito po sa verse 16 po na verse 1 to 6 po. Bali po tatlo po kaming mag-i-share dito, ako po si Macy at si Bito. At ito nga po yung verse na atang sa akin, at sinasabi nga po dito sa talatang ito, si Sarai ay asawa ni Abraham ay hindi magkakaanak. May alipin siyang babae na taga-Ehipto na ang pangalan ni Hagar. Sinabi ni Sarai kay Abraham, dahil hindi pinahintulutan ng Panginoon na magkakaanak ako, excuse po, mabuti sigurong sumiping ka sa alipin kong babae, pakasakaling magkaroon tayo ng anak sa pamamagitan niya. Pumayag si Abraham at sinabi sa kanyang asawa. Kaya ibinigay ni Sarai si Hagar kay Abraham para maging asawa nito. Nangyari ito matapos manirahan si Abraham sa Kanaan ng 10 taon. At nagbuntis nga si Hagar. Nang malaman ni Hagar na buntis siya, hinamak niya si Sarai. Dahil dito, sinabi ni Sarai kay Abraham, ngayong buntis na si Hagar ay nahamak na niya ako. Ikaw ang dapat sisihin na ibinigay ko siya sa iyo, at ikaw ang dapat ang sumuway sa kanya. Ang Panginoon ang humatol kung sino sa atin ang tama. Sumagot si Abraham, kung ganon, ibabalik ko sa iyo bilang alipin mo, at bahala ka na kung ano ang gusto mong gawin sa kanya. Simula noon ay hindi naging maganda ang pakikitungo ni Sarai kay Hagar, kaya lumayas na lamang ito. Amen. Dito po sa talatang ito, dito po natin makikita yung pong obedience na kinakailangan po na tayo po ay sumunod sa pinag-uutos po ng ating Panginoon. At dahil nga po sa ginawa po ni Sarai na pagbigay po na kay Hagar sa kanyang asawa, na ginawa naman pong asawa ni Abraham, dito po natin makikita na sa pamamagitan po ng mga bagay na yon, dahil po sa kasalanan ay nagkaroon po sila ng hindi magandang ugnayan sa isa't isa. At sinabi nga dito po sa verse 2 po na hindi po nagdalawang isip agad si Abraham na sinabi po sa kanya ni Sarai na sipingan niya si Hagar. Dahil siguro naisip din po naman ni Abraham na yung pong pangako sa kanya ng Panginoon na bibigyan kita ng maraming lahi, na ikaw ay makikilala sa mga bansa ang iyong pangalan. Kaya naisipan po din ni Abraham na hindi na nga po mag-anak si Sarai, kaya siguro hindi po siya nagdalawang isip na tanggapin po si Hagar. At siguro baka nakita rin po ni Abraham na medyo bata po si Hagar kaysa kay Sarai, kaya hindi po siya nagdalawang isip. Kaya minsan tayong mga lalaki, kung may pinag-uutos sa atin yung ating mga kasama o asawa, ay kung alam po nating mali ay huwag po tayong basta sunod ng sunod. At dahil po dyan sa ginawa po niya ni Abraham, dyan po nasira po yung samahan nila na bilang isang mag-asawa. At kaya nga po nung nabuntis na nga po si Hagar, ay nagmalaki po siya na kanya pong iniinsulto si Sarai. Kaya nagalit po itong si Sarai at sinabi nga po dito kay Abraham na yung alipin mo na si Hagar ay ako ay iniinsulto. Na siguro kaya rin po nagawa ni Hagar yun kasi naisip din po niya na yung kanyang dinadala sa kanyang sinasakapunan ay anak ni Abraham, na itong man si Sarai ay hindi po mabigyan ng anak ni Abraham. At dahil nga po doon nagsisihan na po sila, kaya nasabi na rin po ni Sarai kay Abraham na kahit ibinigay ko siya sa iyo, dapat inisip mo muna na kung hindi dapat inisip mo muna na kung
tama o mali, kaya ang nasabi din po ni Sarai kay Abraham na ang Diyos na lang po ang kumatol ko sinong tama. Tama rin naman po, may point din po naman po si Sarai na kahit naman po na binigyan niya ng pahintulot si Hagar na maging asawa ni Abraham, dapat din po naman nag-isip po din si Abraham na kung tama ba yung desisyon niya, tama ba yung pinangako sa kanya ng Panginoon. At dahil nga po diyan, sa pagkakamali na ginawa ni Abraham, ay nagkaroon po ng sila ng hindi magandang relasyon at dumating na nga po yung panahon na sinabi nga po ni Abraham kay Sarai na ibabalik ko na sa kanya yung kanyang alipin at bahala ka na. At dahil nga po doon na nagkaroon po sila ng problema ni Sarah, nagtalo po, kaya nga ang ginawa po ni Hagar ay umalis na lang po doon sa kina Sarai. At dito po natin makikita na dahil po talaga sa hindi po pagsunod ni Abraham at sa Panginoon, dahil nga po doon sa naisip na plano ni Sarai, ay yun po ang nakasira, na dahil nga po sa kasalanan na lagi po natin sinasabi na kahit ang isang tao ay maganda pong samahan, at kung hindi po marunong magtimpe, at ito nga sinasabi nga po sa temptation nga po, at dito nga po papasok yon na kinakailangan tayo mga tao na kung ano ang tama na inuutos ng Panginoon ay sumunod lang tayo. At dahil nga po sa kasalanan na ginawa ni Abraham, diyan po nagkaroon po ng problema yung samahan ni Sarai at saka ni Abraham. Siguro kung sumunod lang po si Abraham at kung naisip lang po ni Abraham na mali yung pinagagawa ng kanyang asawa sa kanya, ay hindi po mangyayari itong problemang ito. Kaya naman si Hagar ay nagmalaki dahil nga po hindi niya nakita na nagbuntis si Sarai, kaya nagkaroon po sila ng hindi magandang pag-uunawaan. At dahil nga po dito ay lumayas nga po si Hagar. Kaya maging aral po dito natin, dapat po tayo marunong maghintay, marunong tayo sumunod at magtiwala po sa Panginoon. Salamat po and God bless po sa ating lahat. Magandang pagpapalang gabi po, RCCI family. At kami po tatlo, si Rose at si Boy at ako po ay natasan mga pagbigay ng exhortation dito po sa aming nabasa dito sa Genesis chapter 16 verse 1 verses 1 to 15 po, at sa akin po ay yung verses 7 to 11. Basahin ko po muli sapagkat di ko pa po ito nabasa. Sabi dito sa 7, nakita si Hagar ng anghel ng Panginoon doon sa bukal ng tubig sa ilang. Ang bukal na ito ay malapit sa daan na papuntang shore. Tinanong siya ng anghel, Hagar, alipin ni Sarai, saan ka ba nang galing at saan ka pupunta? Sumagot siya, lumayas po ako sa amo kong si Sarai. Dito po sa number 7, ito pong nabanggit dito na si Hagar nga po ay lumayas po sa kanyang amo na si Sarai sapagkat siya po ay pinagminalupitan ng kanyang among si Sarai. Mari po kasi siguro po masakit po talaga, no? Maging sa atin naman pong mga tao ngayon na yung pong pinagtaksilan ka po, no? Kahit po siya yung nagturo doon nagutos sa kanyang asawa, nasipingan niya po yung kanyang alipin, pero masakit pa rin po yung bilang babae po, no? Kahit po naman sa lalaki, meron po tayong mga emosyon na hindi po natin napapaglabanan yun. Yan po yung mahirap yung damdamin natin, no, na masakit, pero ginawa niya kasi hindi siya nakapaghintay. Kaya yun ang naging dulot ng medyo nagkagulo sila dahil nga sa pagsuway nila pare-pareho. Hindi nila nahintay yung plano ng Panginoon sa kanila, na maaari kasi dahil nga sa edad nila nag-aalala na sila, no? Kaya po akala po tuluyan ni Sarai dahil nga po siya isang baog, hindi na siya magkakanak, kaya naman po yung kanyang alipin ay binigay niya sa kanyang asawa pang pasipingan. At maaari itong si Hagar dito ay nung umalis siya, imbis na lang yung pong pagtakas sa kasalanan po, no, hindi po maganda. Isa lamang po ito na hindi po ito yung yung dapat nating ipagmalaki. Akala natin po kasi minsan na
na mas nakakabuti yung pagtakas natin sa mga ating kasalanan, na imbis na tayo ay humingi ng tawad, magpakumbaba tayo, magsisi, pagsisihan natin yung ginawa natin, nagmamalaki pa. Maaaring nagmamalaki rito si Hagar dahil sa sitwasyon niya, ang pinagbubuntis niya, at dinadala niya ay anak ng kanyang amo na ito'y makapangyarihan ng si Abraham, at alam niyang magiging, siguro niisip niya na magiging mababago yung kanyang sitwasyon. Dahil nga po, ang kanyang magiging anak ay isang anak po ni Abraham na makapangyarihan, no? At imbis na dito sa pagkita niya na nagulat siya dito nang nakita niya siguro yung anghel, at imbis na siya yung mauna na humingi ng tawad, pero imbis na aminin niya yung kasalanan, pero sinabi niya na tumakas po ako sa aking amo. Di po ba hindi niya binanggit, dapat nagpakumbaba siya. Itinuturo po ng verses na ito na anuman po ating pagkakasala, mauna tayo po kasing gumawa ng kasalanan, magsisi tayo at magbalik, repentance, at babalik tayo kasi yun po yung kanyang amo. Magkaroon po tayo ng respeto pa rin doon sa mas nakaka-ahead sa atin ng sitwasyon. Yung pag-amin ng kasalanan ay hindi naman po kaduwagan nito. Ito po'y nangangahulugan lamang na ikaw ay may dapat ng pagpapakumbaba. At dito sinabi din po ng anghel, sinabi sa kanya, bumalik ka sa amo mo at magpakumbaba ka. Di po ba ito'y tinuturo ng kanyang amo, ng anghel sa kanya? At pagkatapos sinabi ng anghel, pararamihin ko ang lahi mo sa dami nilang hindi mabibilang. Sa kabila ng nagawa na kasalanan at pagsuway ni Hagar, ay pinangakuan pa siya na pararamihin ng kanyang lahi na hindi mabibilang. Isa pa po yung biyaya sa kabila ng kanyang pagkakasala, binigyan pa rin siya ng bibiyayaan pa siya. Napakabuti ng Panginoon. Hindi po natin makikita sa ibang tao yon. Tunay po nakakapagpalayo po kasi ng ating relasyon sa ating Panginoon ay yung kasalanan. Nagkakaroon tayo ng takot imbis na tayo humingi ng tawad at magsisi o magpakumbaba. At dito sa 11, sinabi pa ng anghel ng Panginoon sa kanya, buntis ka at hindi magtatagal ay magkakaanak ka ng lalaki. Pangangalanan mo siyang Ismael. Dahil pinakinggan ng Panginoon ang pagtawag mo sa kanya dahil sa iyong pagtitiis. Yun po, na kinukonsider din po ng ating Panginoon. Alam niya na naghihirap tayo. Kaya, tuloy lamang, huwag tayo manguna sa ating mga sarili, sa ating plano, na susundin mo yung damdamin mo lang, yung emosyon mo. Isipin natin na lahat ito ay malalagpasan natin kung tayo ay lalapit at magpapakumbaba sa atin. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat para po sa ating week 4, day 1 ng ating devotion. Tayo po ay nasa chapter 16 na po ng Genesis at ako po ay naatasan na ibahagi sa inyo ang verses 11 to 16. Sabi po dito, and the angel of the Lord said to her, behold, you are pregnant and shall bear a son. You shall call his name Ishmael, because the Lord has listened to your affliction. He shall be a wild donkey of a man, his hand against everyone, and everyone's hand against him. And he shall dwell over against all his kinsmen. So she called the name of the Lord who spoke to her, you are a God of seeing. For she said, truly here I have seen him who looks after me. Therefore the well was called Bir-lahai-roi. It lies between Kadesh and Bered. And Hagar bore Abram a son, and Abram called the name of his son, whom Hagar bore, Ishmael. Abram was 86 years old when Hagar bore
bore Ishmael to Abram. Amen. Puri ng Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. So dito po yung ipinangalan po pala, di po ba, na nabanggit na Ishmael. Ang ibig po palang sabihin ng Ishmael ay God hears. So yun po yung ipinangalan kasi napakinggan ng Panginoon yung pong mga karaingan. Yung pong noong siya ay tumakas na kay Sarai, si Hagar, at siya po ay mukhang pabalik na ng Egypt. Doon siya napatigil sa well ng Birlahairoi. So, dahil na andoon po siya, doon po nagpakita yung angel of the Lord sa kanya. At binigyan niya po ng dalawang pangalan, parang two names na nagko-constitute sa major characteristic ng Panginoon. Ang ating a God who hears and a God who sees. Kaya yung pong Birlahairoi na well, dahil na andoon nga po siya at sinabi niya na siya ay nakita ng Panginoon, napakinggan siya. So yun yung parang pong nag-reveal ng characteristics ni Lord na sa atin po na mga tao na kahit po tayo ay meron pong pagkakasala, meron po tayong mga karaingan, yung mga pagkaapi natin, yung pag-iyak natin, nakikita at napapakinggan po yan ng Panginoon na kailangan sa buhay natin na anuman po yung kasalanan na yan na atin pong pagsisihan dahil sa bawat pagsisisi po natin tatanggapin naman po tayong muli ng Panginoon na kahit po si Ishmael hindi po yung promised child ng Panginoon kay Abram dahil ang pangako talaga ni Lord kay Sarai ang magiging anak, pero dahil hindi nga po nakapaghintay, nagkaroon ng conflict na nauwi po sa ganyan na si Hagar bilang isang alipin, wala naman siyang magawa, wala siyang kakayahan na tumanggi. So pero yung pong sa conflict na nangyari na siya ay minaltrato at inape, kaya siya ay tumakas. At sa kanyang pagtakas, doon nga po narinig ng Panginoon yung kanyang mga karaingan na dinadala na kanyang iniiyak. Kaya po sa atin po masasabi natin na ang Panginoon ay very mapagmahal, maawain at fair na kahit na nagkasala at pero humingi ng kapatawaran, talagang meron pong konsiderasyon ng ating Panginoon. So, yun lamang po yung ma-share ko at magandang araw po sa ating lahat. God bless everyone.